Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Latest Chika at shoutout kay Buhay Trabador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat ito ay pansamantalang itinayo, ang loob ng malaking bahay ay kahanga-hanga at eleganteng. Kahit na ang jade table at gold bowl sa gitnang dining table ay sapat na upang ipakita ang kayamanan ng walang hanggang dagat na lugar. Isang grupo ng mga tao ang umupo, at si Aaron at Wang Huanji ay umupo sa paligid ng autian. Ang ganitong uri ng pag-aayos ng posisyon ay malinaw na tinuturing ang Aaron at Wang Huanji bilang pinakamataas na pamantayang bisita. Ang Panginoon ng pamilya Chen ay nasa kabilang panig ng bahay ni Wang. Medyo depressed siya. Noong una, si Aotian ang laging nasa tabi niya, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siya. Ang susunod na posisyon ng Aaron ay si Aoyong, at ang susunod ay ang mga pinuno ng mga puwersa ng Yongshengsi area, na gumawa ng maraming kontribusyon sa lugar ng dagat ng Yongsheng sa patimpalak na ito. Gayunpaman, lamang ay hindi nakita Ye Guocheng at Encanto Madre, ito hayaan Aaron mas mapagbantay. Sa kanilang mga kontribusyon, tiyak na hindi problema ang maging panauhing pandangal, ngunit walang dalawa rito, na nagdududa sa mga tao. Halika, kayong lahat, itaas ang iyong salamin at samahan mo ako sa isang toast sa misteryosong lalaki, upang maramdaman na pinangunahan niya ako upang manalo sa napakahalagang labanan na ito. Masayang tumayo si Aotian sa mga oras na ito. Isang grupo ng mga tao ang lahat ay tumayo na may ngiti, pinuri, misteryosong tao. Ang tunay na lalaki ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha, sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng mga tinek at mga tinek, magandang prestihiyo, talagang hinahangaan ko ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang misteryosong lalaki ay biglang dumating sa ilalim at kinuha ang libingan, na naging dahilan upang talunin ang walang talo na tuktok ng asol na bundok. Totoo, sabi nga, kahit pumasok ang isang tunay na Diyos, kailangan niyang mamatay dito. Sa aking palagay, mababago ito sa hinaharap. Lahat lang ang makakagawa nito, maliban sa misteryosong lalaki. Tama, noong mga oras na iyon, narinig kong sinabi ni Luruaksen na kinuha ng misteryosong lalaki ang kalooban ng Diyos. Akala ko ito ay isang biro. May ginagawa ang kabilang panig para guluhin kami ng sibil. Paano ko malalaman na totoo ito? Panipi. In my lifetime, the mysterious man opened my eyes. I didn't expect na may makakabasag ng nicho. I really did. Sa harap ng isang grupo ng mga papuri ng mga tao, hindi nakangiti ang Aaron. Kinawayan niya ang kanyang kamay, uminom ng isang baso ng alak, at ngumiti, nagawa mo akong pabor, at tinutulungan ko lang ang pinuno ng angkan ng Ao. Sa pamamagitan nito, inalis ni Aaron ang puso ng Diyos mula sa kanyang mga bisig. Kapag ang puso ng Diyos ay nagpakita na may matinding pulang liwanag at walang kapantay na lakas, ang kasakiman at pagkabigla ay nahahayag sa mga mata ng lahat ng tao. Maging si Aotian, na noon pa man ay steady, ay bahagyang nakabukas ang kanyang mga pupil sa oras na ito, at hindi niya napigil ang malunok nang tumingin siya sa puso ng Diyos. Kapatid, ito ay, walang ganang tumingin si Aotian sa puso ng Diyos at nagtanong. Iyan ang nakuha ko sa libingan. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Ao Changki Kalsada. Sa katunayan,
Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya direktang nilamon ang puso ng Diyos gaya ng sinabi ni Ren Shanhua. Ang Aaron ay may sariling abacus. Kung lulunukin niya ang lahat, kahit na maiiwasan niya ang tuktok ng bughaw na bundok ng walang kapangyarihan ng tunay na Diyos, hindi siya mabubuhay sa walang hanggang dagat. Kaya kailangan ng Aaron na gawin. Anyway, wala pang nakapunta sa libingan ng Diyos. Sino ang makakaalam kung ano ang kalooban ng tunay na Diyos? Sino ang makakaalam na kasama sa kalooban ng Diyos ang pinagmulan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi nakakagulat na may ganoong ideya ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang Shenjong ay isang bagay na nakuha niya mula sa kanyang namamatay na buhay. Ito rin ay isang kayamanan na iniwan ng lolo ni Ivory sa kanyang apo. Kakaiba talaga. Tignan mo lang ang ibabaw nito, mararamdaman mo na ang kahangahangang hininga nito. Good, good, good. Laking gulat ni Aotian. Bagay sa Diyos, pero iba. Misteryosong tao, umasa ka ba dito para talunin si Luruxen? Haha, naaalala ko pa iyon noon. Panipi, isang grupo ng mga tao ang nagpapakita ng sakam na pagnanasa sa kanilang mga mata. Gaano kagulat ang kanilang mga puso sa digmaan ng Aaron, kung gaano nila gusto ang puso ng Diyos ngayon. Kung tutusin, sino ba ang hindi gustong mabigla ang mundo tulad ng Aaron? Tinitigan ni Aaron ang lahat ng may panunuya. Nakakatawa ang nararamdaman niya sa puso niya. By the way, kuya, dahil pinaghirapan mong makuha ito, I think you'd better take it. Sa oras na ito, biglang itinulak ni Aotian ang kamay ni Aaron na may hawak sa puso ng Diyos sa tagiliran ni Aaron. Sa pagtingin sa mga mata ni Aotian, talagang hinamak ni Aaron ang kanyang mababang antas na paggalugad. Nagtatrabaho ako para sa pinuno ng AO clan, naiintindihan ko, natural na ito ay pinuno ng angkan ng AO. Sa pamamagitan nito, itinulak ng Han 3,000 ang mga bagay-bagay. Dahil ganito ang kapatid ko, nahihirapan akong maging gracious. Nagkunwaring sapat si Aotian. Sa oras na ito, kinuha niya ang puso ng Diyos at direktang inilagay ito sa kamay ni Wang Wanzi. Kuya Wang, dapat mong pasalamatan ang misteryosong lalaki sa pagbibigay sa iyo ng gayong regalo. Matapos matanggap ang puso ng Diyos, nakangiting tumango si Wang Xiaoji, sumulyap sa Aaron, tumayo ng nakangiti, at binati ang Aaron, salamat, kapatid. Aaron ngiti, ngunit sa puso lihim na pagagalitan walang humpay, ang dalawang lumang bastards, nais na gusto, kailangan pa ring magpanggap ng isang napaka hindi gusto hitsura. Ngumiti si Aotian at pagkatapos ay tahimik na tumingin kay Wang Zonzi na may masalimuot na tingin. Dahil hindi inaasahang ibinigay ni Aaron ang kanyang mga gamit, tila maaari ding kanselahin ng maaga ang aksyon ngayon. Isa sa mga ngiti ni Wang Huan, at pagkatapos ay bumangon ang puso ng Diyos upang magpaalam. Halatang hindi na siya makapaghintay na lumunin ang puso ng Diyos. Napapanahon ding hinahayaan ni Aotian ang lahat na magkahawak ng baso. Pagkatapos ng 30 taon ng alak, ang mukha ni Wang Huan ay puno ng pulang ilaw, at ang kanyang katawan ay puno ng malakas na hininga. Siya ay naiiba sa Aaron. Si Wang Janzi ay palaging naglalabas ng kanyang espiritu, sa takot na hindi malaman ng iba. Ngayon ay nakuha na niya ang tunay na espiritu. Matagal nang lasing ang amo ng pamilya Chen. Sa iba, salo-salo iyon, ngunit sa kanya, ito ay isang malungkot na sitwasyon. Maraming tao ang hindi maiwasang humanga at purihin ang kasalukuyang hitsura ni Wang. Mas maraming tao ang paulit-ulit na nag-post para magkaroon ng magandang relasyon sa ikatlong tunay na Diyos ng hinaharap sa mundo. Sa oras na ito, sinulyapan ni Aaron si Aotian at sinabing, Pinuno Ao, ang ipinangako ko sa iyo ay nakumpleto na. Simula noon, hindi ba tayo dapat magkaroon ng utang sa isa't isa? Ito ba ay isang simbolo ng buhay at kamatayan? Han 3,000 nagtanong ng isang pangungusap. Bagaman sinabi ni Aotian na ang araw na lason sa buhay at kamatayan anteng-anteng ay automatikong aalisin, ngunit Han 3,000 paano maniniwala sa ganitong uri ng katarantiduhan? At hindi na ako dapat magkaroon ng atraso muli. Pagkatapos, mahina niyang sinabi kay Wang Huan, Kuya Wang. Isang ngiti ni Wang Huan, natural na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Aotian, tumingin sa Aaron, sinabi, ang kapatid na kasama ko sa aking residence. Kasunod ni Wang Wanzi, dumating sila sa isang desyerto na kagubatan. Matapos ipaupo ni Wang Wenji si Aaron sa kanyang tuhod,
Mabilis siyang gumawa ng ilang kilos sa likod ni Aaron, biglang naramdaman ni Aaron ang matinding sakit sa kanyang katawan, at isang malakas na lason ang lumabas sa kanyang puso. Pagkatapos, ang laman loob na parang bomba ay nawala, nakatutuwang pagpapalawak, gumugulong, ginintoang at itim na dugo sa kahabaan ng mga meridian ng Aaron, ngunit sa lalong madaling panahon ay naharang sa harap ng iba't ibang acupoints ng katawan. Poof! Aaron biglang may itim na dugo na diretsyong lumabas, ang buong katawan ay nanghihina, ang mga kamay at paa ay hindi maiwasan ang pagkibot. Ikaw Aaron malalakas na nagtitiis sa paghihirap, mabangis na pagtalikod itulak palayo si Wang ng dahan-dahan, ang malamig na mga mata ay patay na nakatingin kay Wang mabagal. Ha 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 ha. Si Wang Wanzi ay itinulak palayo, hindi galit ngunit tumatawa, napakapangahas. Bakit? Galit na tumingin si Aaron kay Wang Wanzi. Ang anak ng isang asong ito ay hindi lamang tumulong sa kanya na tanggalin ang Chando Life and Death Talisman, ngunit direktang pinasabog ang Chando Life and Death Talisman, kaya mabilis itong kumalat sa katawan ni Aaron. Ako binigay na sayo ang gusto mo. Bakit gusto mo akong patayin? Naguguluhan si Aaron. Alam ba ng apo na ito na may dalawang uri ng kalooban ng Diyos? Imposible. May deal tayo. Tinulungan kitang iligtas ang mga tao. Tinulungan mo akong manalo sa laro. Higit pa, hindi mo lang ako tinulungang manalo sa laro, ngunit tinulungan din akong makuha ang kalooban ng Diyos, mula sa isang tiyak na punto ng view, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo. Nakangiting sabi ni Wang Wanzi, ngunit ang sa sumunod na segundo, bigla siyang naging mabangis, ngunit sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ang apprentice ng asong iyon na? Si Aaron ay hindi agad naintindihan, hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ni Wang Wanzi. Mabangis si Aaron, tumingkayad, direktang hinawakan ang kanang kamay ni Aaron, tinitigan ang tansong singsing ni Aaron, at sinabi sa malamig na boses, binigay sa iyo ng asong iyon ang singsing ng punong guro, ano ang iyong tinitingnan na tanga sa akin? Itong singsing, nalilito si Aaron di ba ang singsing na ito ay regalo sa kanya ni Master Han Shao at ng kanyang biyenan noong araw na iyon. Tandang pananong, Han Shao, asong babae ka, dapat ay akin ang pinuno ng isla ng Xianling. Bakit mo ipapasa ito sa iba? Ang galit na boses ni Wang Huan ay umuungal, ang buong tao ay naghisteryo. Para sa kanya, nang makita niya ang singsing ng punong guro, mahirap para kay Wang na pigilan ang kanyang galit. Siya at si Han Shao ay sabay na lumabas ng Xianling Island. Siya ay napakatalino, at halos ginawa niya ang pinakamahusay na gamot at alchemy ng Xianling Island. Ang moldito na si Han Shao ay isa lamang basura na marunong lamang magbasa ng mga death book. Sa makatuwid, si Wang Janzi ay tumatakbo ng ligaw sa pabor ng kanyang Panginoon, at ang kanyang kasakiman sa utility ay nagiging dahilan upang siya ay laganap. Ngunit sa huli, sinabi ng amo na siya ay may masamang pag-iisip. Sa wakas, ibinigay niya kay Han Shao ang singsing ng punong guro na naglalaman ng kayamanan ng isla ng Xianling, ang babaeng pinakahinamak niya. Ito ay walang alinlangan na naging dahilan upang tuluyang gumuho ang puso ni Wang Huan. Kaya naman, umalis si Wang Janzi sa kanyang paaralan at pinatay pa ang kanyang amo na si Tumo nang may mali siya. Gayunpaman, nawala si Han Shao, na may hawak na singsing ng pinuno. Sa galit, nawalan ng apoy si Wang Janzi matapos niyang patayin ang isla ng Xianling. At ang lihim at galit na nakaraan ay malalim na nabaon sa kanyang puso. Hanggang sa makita niya ang Aaron na may hawak na singsing, muling nag-alab ang kanyang galit at hindi pagpayag sa nakaraan. No wonder hindi na ipasa sa iyo ni Shigang ang posisyon ng pinuno. Kung ako iyon, hindi ko ito ipapasa sa iyo. Sinabi ni Aaron na may malamig na ngiti na bagaman hindi niya alam ang nakaraan ni Wang, kitang-kita niya kung anong uri siya ng tao. Ipasa ang posisyon ng pinuno sa gayong tao, maliban kung ikaw ay bulag. Anak, kung gusto mo ulit magsalita ng walang kaparerikan, maniniwala ka bang pupunitin ko yung bibig mo? Sa kakayahan ni Wang, ang posisyon ng pinuno ay dapat na akin, hindi ang iyong pangkaraniwan at bulok na Panginoon, pabayaan ang iyong mga basura na hindi man lang marunong magmedikal, galit na sabi ni Wang. Kasalanan ng matandang tanga, tanga. Dumagundong ang galit na boses ni Wang Huan, at ang kanyang tono ay puno ng ayaw. Halata na ito ang hadlang na hinding-hindi niya madadaanan sa kanyang puso. Ito ay isang hindi maalis na kahihiyan sa kanyang puso. Bueno,
Dahil hindi mo ipinapasa sa akin ang trono, hayaan mo akong sirain ang Xianling Island sa aking sarili upang ang buong isla ay hindi siraan ng basura. 300 taon na ang nakalilipas, naglakas loob akong patayin kang matandang tanga. Ngayon, 3 makalipas ang 100 taon, maaari kong mapahamak ang isla ng Xianling. Halos mabaliw si Wang Janzi at namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos, malamig niyang tiningnan si Aaron, hindi ba ganoon kamurang apprentice? Kapareho ko siya ng pinanggalingan, at dapat marami kang makuhang totoong kwento. Mas mabuting subukan mong kalasin ang talisman ng buhay at kamatayan sa araw na iyon. Panipi, para sa Aaron, hindi siya nagmamadaling pumatay ngayon, gusto niyang pahirapan pa ang Aaron, para mailabas ang kanyang mga taon ng mga hinaing sa Aaron. Sa iyo napatunayan na siya si Han Xiao ay mas malakas kaysa kay Wang Huan. Basura, basura, lahat kayo ay basura. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kapag ang makamandag na buhay at kamatayan na anteng-anteng ay nalasan, kahit na ito ay ang tunay na Diyos sa langit, walang paraan. Tinakpan ni Han Sanchen ang kanyang dibdib at tumingin sa baliw na si Wang Janzi. Naniwala siya sa sinabi ni Wang. Kapag ang Chando Life and Death Talisman ay nalasan, hindi na ito maliligtas. Alam niya na lahat ng lason ay nagsara ng kanyang mga channel, ang enerhiya at espiritu ay hindi makagalaw. Wala siyang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Ang nakamamatay ay ang mga lason na ito ay umatake na sa puso. Kahit nabigyan niya ang kanyang sarili ng antidote, mamamatay siya, hindi banggitin ang Aaron ay walang panlunas sa lahat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.